Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong SBN 1979 no, ni Risa Hontiveros. Basically, kung ikaw ay isang magulang, pasok na pasok sa ito at gustong-gusto kong marinig ang iyong komento. Dahil bilang isang magulang, ito ay very sensitive. Para sa akin, very sensitive na usapin. Okay guys, one thing that I've learned over time as a law student, no, dapat yung iyong title, yung title ng bill mo, angkop na angkop sa laman mismo ng proposed bill mo. Pero ayon nga dito kay Joel Villanueva, no, tila tayo daw ay nabudol. Pakinggan natin ang sinabi niya. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Yun ang nakakatakot, i-replace ang value system ng mga Pilipino with a very... Alam nyo, ito, I just want to correct this. Si Attorney Maria Lourdes Sereno ay hindi po pwedeng ma-address as dating Chief Justice. Alam nyo kung bakit? Siya po ay nakuwaranto. So, ibig sabihin ng kuwaranto as if hindi po siya naging Chief Justice. I don't mean to sabihin na lang natin disrespect Attorney Sereno. Pero yun po yung totoo. Dapat i-correct po natin ito, no? Secular, Western, anti-gun ideology. I'm a conservative lawmaker. I do not believe in liberal policies, particularly on sex education. I'm pro-life, pro-God, pro-family. Kinukwestiyon ng iba't ibang kampo ang isang probisyon na nakapaloob sa Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Anila, nakasaad sa panukala ang pagkakaroon ng comprehensive sexual education na gagawin numanong mandatory ang pagtuturo sa mga batang estudyante ng childhood masturbation, konsepto ng bodily pleasure at sexual rights. Ito naman ang tanungin ko sa inyo. So, even before sabihin pa ni Hontiveros na ewan ko, nasa-stress out na yata sa buhay niya dahil sinusuka tong SBN 1979. As a parent, if I may ask this, kayo po ba, mas gugustuhin niyo po na magkaroon ng sexual education ang inyong anak coming from a professor at teacher? Di ba dapat ang paggagabay sa anak patungkol sa usaping ganyan nanggagaling o nag-uumpisa sa magulang? Kasi mas kayang gumabay ng isang magulang patungkol sa usaping ito kaysa sa ibang tao. Di ba? Fake news. Pagsisinungaling po yan. Ayon sa mayakda nito na si Senator Risa Hontiveros, layunin lang ng panukala na turuan, masuportahan at maprotektahan ng mga kabataan laban sa maagang pagbubuntis. Pero marami pa rin ang nagtaas ng kilay tungkol sa comprehensive sexual. Ito tanong I was born in paano ba? Yung generation ko po ay 90s. Okay? Generation ko po 90s. No high school kami, meron din naman kaming health subject. But we never talk about yung mga comprehensive sexuality education. Pinag-uusapan namin doon, reproductive system. Just by being educated ng ano ang konsepto ng reproductive system, ano ang function nila, ano yung mga mangyayari, ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan. In a very subtle way, natututo naman at naiintindihan namin nung panahon na yon na if you engage into any intercourse, there is a consequences to that. Consequences para sa babae at consequences para sa lalaki. I'm not saying na nung panahon namin walang teenage pregnancy. Nagkaroon. Actually, meron ako naging kaklase. I was in second year. Third year, I guess, in high school. She got pregnant. Pero ang boyfriend niya, isang tricycle driver na almost kasing age ng tatay niya. I don't know what happened to her.
Pero, that's the sad truth. No? That's the sad truth. Now, going back, do we really need to impose this kind of subject sa mga private at saka sa public schools? Tapos based pa dun sa sinabi ni Joel Villanueva, which is later on we're going to play that. Gusto ba ni Risa Ontiveros na as early as 4 years old ang bata nagbabate ng kanyang itlog? Anong alam ng mga batang yan? Diba? I have nephews. They don't know anything about this. Kung halimbawa dumating yung parte ng buhay nila that they're gonna be asking me questions about pleasures and the like, I would always recommend them to talk to their parents about it, especially with their dad or with their mom. Even if mga pamangkin ko yan, I am not going to intervene or interfere sa usapin na yan. How much more ang isang teacher or professor? Do you really think the child will gonna be comfortable to talk about sexual pleasures with their professors? You know, sa medical field, no? Sa medical field, ito yung nakakatawa. Pag nag-aaral ka ng nursing or ng medicine or any medical field, when we talk about things like this, sabi nga nila, wala pong mali siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, wala kaming mali siya sa pinag-uusapan namin. Nakita kami ng mga pasyenteng hubot-hubad, nakita kami ng mga pasyenteng walang saplot sa baba or sa taas. As a member of the medical team, definitely, hindi ka mag-iisip ng kahit anong kalaswaan dyan. Diba? Pero even if ganun ang nangyayari, still, you cannot guarantee that within that medical team, hindi nag-iisip ng kalaswaan. How much more sa mga bata? Diba? Balik tayo. Sexuality Education o CSE. Totoong may probisyon sa panukala ukol sa pagtuturo ng CSE sa mga paaralan. Pero iginigiit ni dating Chief Justice Lourdes Sereno ng grupong Project Dalisay na ibabase ito sa international standards ng UNESCO at World Health Organization kung saan nakasaad ang pagbumulat sa mga bata sa mga masaselang paksa. Una nang pinabulaanan ni Ontiveros ang pananaw ni Sereno at nilinaw na gabay lamang ang naturang international standards. Ang Department of Education o DepEd at relevant government agencies pa rin anya ang dapat mag-implement ng CSE. Malinaw ring nakasaad sa panukala na dapat ay akma sa edad at development ng bata ang mga ituturo. Ilan sa mga halimbawa ay ang anatomy o pag-aaral ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao, gender roles at consent. Nakasaad ding dapat siguraduhin na medically accurate, culturally sensitive, rights-based at inclusive at hindi discriminatory para sa kabataang miyembro ng LGBTQIA community ang mga paksa na tatalakayin. Ang CSE ay hindi naman nabago dahil kasalukuyan na itong pinatutupad ng DepEd sa bisa ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Law. Now, ang tanong, base nga dito sa sinasabi ni News 5, this is already being implemented. No? But how come it's not even working? Diba? It means to say that ang mas effective, para sa akin ha, ang mas effective nagtuturo tungkol sa ganitong bagay ay ang magulang. Hindi ang ibang tao. Diba? Because I'm very sure parents will have their way of trying to make their child understand. Diba? Noong 2013, naging mainit ding paksa ang agam-agam ng ilan na baka raw mawalan ng otoridad ang mga magulang sa pagtuturo ng sexuality education sa mga anak. Nakasaad kasi sa panukala na dapat bigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga 16 hanggang 18 taong gulang kahit na walang consent ng magulang o guardian. Ibig sabihin, ay, that's off. Minor yan mga yan eh.
tanga-tanga talaga nito ni Ontiveros. Minor yan, ma'am. Sa mga bagay na yan, don't you think kailangan ng consent ng magulang? Diba? Bakit mo tinatanggalan ng karapatan ng magulang? Hindi naman yan of legal age that they can decide on their own. These are kids. Tapos tatanggalan mo, bakit? Sexually active na, maaari silang magkaroon ng access sa family planning information at contraceptives para maiwasan ang teenage pregnancy at sexually transmitted disease. Paglilinaw pa ni Ontiveros, nakaangkla ito sa batas na age of consent. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, kahit na nagkaroon daw ng bahagyang pagbaba sa bilang ng teenage mothers noong 2023 kumpara noong 2022, nakababahala naman ang pagdami ng mga nabuntis na edad 15 pababa. Nakabinbin pa rin sa pangalawang pagbasa sa Senado ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Bukas naman si Ontiveros sa pag-amyenda sa mga probisyon kasunod ng pag-alma ni Pangulong Bongbong. Sabi niya nun, Bangag, I finally read in detail Senate Bill 1979 and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. This is ridiculous. This is abhorrent. It is a travesty. It is travesty of what sexual and sex education should be to the children. If this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. O nga naman. Paano kasi pumasa? Paano nakalusot sa second reading? Paano nakalusot sa first reading? Dapat sa first reading pa lang, binasura niya na yan. Ito yung problema natin pag nagkakaroon tayo ng mga senador na puro kamang-mga nang ginagawa. Diba? Kung meron man isang bagay na mag-agree ako kay Bangag Jr., eto. Salamat. No? At ginagaranti mo kaagad sa amin lahat na i-veto mo ito. Sa useless law, ano sabi rito ni Joel Villanueva? Something that really concerns him. Pakinggan natin. Ano yung gagamiting guidelines? International standards. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. What? Just go. Guys, nung bata tayo, we cannot even remember what we've been doing when we were between 0 and 4 years old. Siguro if there's something vivid maalala natin that we were doing when we were a child, ito yung part na naglalaro lang tayo guys ng tumbang preso, ng tagu-taguan. Siguro naalala din natin na pag brown out, anong tawag dun sa laro na yun? Tapos may sobrang taas ng sikat ng buwan. Diba? I mean, we have our generation. Seriously. Our generation is one of the best generation. Because we enjoyed our childhood. Naging bata kami. Nadadapa, napuputikan, nadudungisan, nag-aamoy araw because we play a lot outside. Ngayon, ang gustong gawin ni Ontiveros base dito sa sinasabi ni Joel Villanueva, 0 to 4 years old? Really? Gusto ni Risa Ontiveros na matuto ang isang 0 to 4 years old na magbate, no? Magsalsal. Those are the words that we can actually hear from people. Tapos sexual discussion with minors, with almost toddlers. How stupid, diba? Feels good, quote unquote. 0 to 6 years old. 6 to 9 years old are to be taught about acceptable sex, ejaculation, enjoyment, and pleasure when touching
one's own body. 6 to 9 years old. Sinong mga magulang ang hindi mag-aalala dito? 9 to 12 years old. Again, WHO po ito. Are to be taught the skills to make a conscious decision about whether to have sexual experiences or not, along with information about masturbation and orgasm. 9 to 12 years old. Puntahan naman natin yung UNESCO. Kasama din yun yung UNESCO. Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to make their own decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw. So, ito yung nakakatawa dyan Wala daw say ang mga magulang. Pero pag nabuntis na, sinong magkakargo? 'Di ba pamilya? 'Di ba mga magulang? Tinatanggalan nila ng karapatan ang mga magulang, pero pag problema na, ilalagay na nila yung responsibilidad sa balikat ng magulang. Is this even correct? Integrated sa curriculum. Ngayon, kung isang Christian school, for instance, hindi magpapatupad dito, ayaw ipatupad dito, ano mangyayari? Tanggalan po sila ng accreditation. For example, ng Philippine Accreditation System for Basic Education. Dahil compulsory po Dahil compulsory, tinatanggal na rin po yung parental authority. Napakalinaw ng ating konstitusyon, Article 14, Section 20, Section 2, Article 14, Section 2 of our Constitution. Napakahalaga ng binabanggit po dyan na karapatan ng ating mga magulang to rear their children. Klaro po yun sa ating Constitution. So, yun. Puntahan naman natin. I just can't believe this. We're even entertaining this idea. May Constitution tayo. Bakit international guidelines? Ba't tayo susunod sa kanila? May sarili tayong kultura Ito naman po, pag hindi sa eskwelahan, paano naman? Kasi, ang masakit po dito yung pagtuturo naman dun sa alternative learning system. Paano yun? Paano yung alternative learning system? Nakalagay po dun sa CSC na yung pamamaraan para ipakalat itong tinatawag na sexual education, peer-to-peer education. Ano ibig sabihin nun? Kapwa bata magtuturo ng sexual education? Paano naman po yun? Ina-activate din po dito ang lahat dito sa bill na to pag pinasa niyo po. Hindi lang DepEd, kasama ko yung mga barangay health workers, SK, LGU, CSOs, NGOs, pati mga line agencies, DILG, DSWD, MTRCB. Pambira, ano ba yan? Meron ba tayong national emergency sa sexuality education? Ito yung priority. Akala ko ba mababa yung rank natin sa PISA? Akala ko ba kailangan natin pagtuunan yung pagtuturo ng math and sciences sa ating mga kabataan? Ngayon, dito tayo magpo-focus. Hindi ko itatago yung aking saloobin dito. And I will continue to say it. I am rejecting this bill. Ang point ko lang, nakakabudol kasi yung title. Kung ikaw magulang, naririnig mo to ngayon, anong say mo dyan? Na as early as 0 to 4, tuturuan ng mag-masturbate yung anak mo? At a certain point in time in their life? Tatanggalan ka ng karapatan bilang magulang sa menor de edad mong anak? Sa usaping sexualidad? Diba? Kung kayo tatanungin, isa ba itong prevention? O lalong ina-activate ni Ontiveros yung pagiging sexually active ng isang bata?
Batang musmus na walang alam, na hindi pa naiintindihan ang makamundong ginagawa nating matatanda. Sa tingin niyo, makakatulong ba itong SBN 1979 sa mga magulang na ma-prevent nila yung mga anak nila? Na hindi nga dyan tinakil. Ilan taon ba ang nagiging partner din nitong mga teenage pregnancy na to? Ilan taon? Alam niyo ba, in most cases, mas matanda ang lalaki kaysa babae? Mas naging concern si Risa Ontiveros sa teenage pregnancy ng isang minor de edad. Bakit hindi natin pag-usapan kung itong lalaking ito, gaano kalayo ang edad dun sa babaeng binuntis niya? Pwede ba nating kasuhan yan ng statutory rape? Kahit nagbigay ng consent yung bata, pero dahil mas may iniisip o dahil mas nag-iisip yung matanda, don't you think that this person was taken advantage because she was so naive? Diba? Paano nga ba natin mape-prevent ang teenage pregnancy? Unang-una, kailangan malaman ng magulang kung sino ang mga kumakaibigan sa mga anak niya. Parents should learn or must know kung sino ang circle ng friends ng anak nila. Maraming mga magulang ngayon ang hinahayaan din ang kanilang mga anak nagkakaroon ng relasyon sa mga lalaki na malaki ang agwat sa kanila. Bakit? There are a lot of documentaries na ginawa na ng GMA, I think even ABS-CBN themselves, na dinidiscuss nila ang teenage pregnancy in the past. Bakit hindi yun na naging basihan ni Risa Ontiveros? How can we prevent teenage pregnancy? By protecting the innocent. Hindi lang ini-educate. Diba? Naisip ba niyo yung Ontiveros? Kasi kung ang magiging basihan natin, no, itong mga sinasabi ni Joel Villanueva, clearly, hindi prevention ang mangyayari. The more na may naririnig at natututunan ng mga kabataang ito, the more na i-explore nila kung totoo nga ba yung tinasabi sa kanila. Di mas lalong tataas ang teenage pregnancy. Sa tingin nyo ba, hindi ganun na mangyayari? Diba? Ito bang SBN 1979 ni Ontiveros talagang pinag-isipan niyang mabuti? Sa totoo lang, no? Maybe maganda yung gusto niyang mangyari. Kung base doon sa mga documentaries, no? Na ipinalabas na ng malalaking network. Kasi mapag-aaralan niyang mabuti na hindi pala comprehensive sexual education ang kailangan ng kabataan ngayon. Halimbawa na lang sa pornography. Anyone can access porn sites dito sa Pilipinas. You know, in the UAE that I lived for so many years, diyan sa Middle East, maraming porn sites po or lahat ng porn sites. Binablock yan. Hindi po ako nag-access kasi maraming maduming utak . Nasa news po namin yan. Porn sites are blocked by networks. Dapat dyan lang mag-umpisa na tayo . Prevention ang gusto nyo? Diyan tayo magsimula. I-block niyo lahat ng porn sites. Kaya nyo bang gawin yun? Hindi nyo kailangan magturo ng sexual education sa eskwelahan. Let the parents handle those things.
Dahil isa yan sa mga responsibilidad nila. Gabayan ang kanilang mga anak. 'Di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga anak nila. Kaya hindi na tayo magugulat eh. Bakit gustong i-veto ni Bangag Jr. eh? Bilang siguro tatay, he will not allow that na mangyari sa sarili niya mga anak kahit mga binatilyo na yun, mga Sisko. Hirap na nga itong si Ontiveros ipasa yung LGBT bill niya. Magdadagdag pa ng isang bill na pupukpok na naman sa ulo niya. Kaya tuloy iniiwan ng mga co-authors niya. Diba? Tanga lang.